Araling Panlipunan 6, Quarter 1, Week 7 to Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga kontribusyon ng mga ilang natatanging Pilipinong nakipaglaban sa kalayaan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga kontribusyon ng mga ilang natatanging Pilipinong nakipaglaban sa kalayaan. Para sa most essential learning competencies, nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan. Sa nakalipas na aralin, tinalakay ang mga mahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Sa araling ito, pag-aaralan at bibigyang halaga ang mga natatanging kontribusyon ng mga natatanging Pilipino na nakipaglaban sa kalayaan ng ating bansa. Inaasahan na natutukoy kung sino ang mga natatanging Pilipinong nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa kalayaan ng ating bansa. Naiisa-isa ang mga kontribusyong kanilang naiambag sa ating kasarinlan. At nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan. Halimbawa, Emilio Aguinaldo, Gregorio del Pilar, Miguel Malvar, at iba pang bayaning Pilipino. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay gawin muna natin ang pagsasanay bilang isa. Kilalanin ang mga pangalan ng sumusunod na tao sa larawan. Piliin ang inyong sagot sa kahon at isulat sa ibabaw ng guhit. Unang larawan. Sino ang bayaning ito? Magaling! Ito ay si Emilio Aguinaldo. Pangalawang larawan. Sino naman ang bayaning ito? Magaling! Ito ay si Miguel Malvar. Pangatlong larawan. Sino naman ang bayaning ito? Tama! Ito ay si Antonio Luna. Pang-apat na larawan. Sino naman ang bayaning ito? Tama! Ito ay si Macario Sakay. Panglimang larawan. Sino ang bayaning ito? Tama! Siya ay si Melchora Aquino. Pang-anim na larawan. Sino ang bayaning ito? Tama! Siya si Francisco Macabulos. Pang-pitong larawan. Sino ang bayaning ito? Tama! Siya ay si Apolinario Mabini. Pang-walong larawan. Sino ang bayaning ito? Tama! Siya ay si Mariano Llanera. Pang-siyam na larawan. Sino ang bayaning ito? Tama! Siya ay si Gregorio del Pilar. At para sa panghuling larawan, sino ang bayaning ito? Tama! Siya ay si Trinidad Tecson. Ngayon ay talakayin na natin ang ilan sa mga Pilipinong nakipaglaban sa kalayaan. Ang araling ito ay nakasentro sa pagsibol ng Rebolusyong Pilipino, ang masidhing pagnanais ng mga Pilipinong makalaya sa panahon ng Espanyol at Amerikano. Ang mga Pilipino ay naghimagsik at nakipaglaban kahit salat sa kaalaman sa gawaing ito.
Ngunit sa kabila nito ay nagpamalas ng katangian ng mga Pilipinong naging bayani noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Isa na nga rito ay si General Emilio F. Aguinaldo. Ang mga pangunahing nagawa niya ay nakidigma sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896 hanggang 1898 at Amerikano noon lamang 1898. Unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Binansagang General Miyong na nagpahayag ng kalayaan ng bansa laban sa Espanya. At miyembro ng Katipunan bilang tinyente at pagtagal ay naging general. Isa pa sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si General Antonio Luna. Ang mga pangunahing nagawa niya ay nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya. Naging commander-in-chief sa panahon ng pamumuno ni Aguinaldo. Pinangunahan ang pakikidigma laban sa Amerikano. Siya rin ang pinakamagaling na general sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino. Siya ay miyembro ng La Solidaridad noong panahon ng propaganda. Sumuong din siya sa mahigpit na labanan sa La Loma. At binansagang The Fiery General. Isa rin sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si Melchora Aquino. Ang mga pangunahing nagawa niya ay siya ay tinaguriang Tandang Sora dahil 84 na taong gulang na noong sumiklab ang himagsikang 1896 na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Inalagaan at kinupkop ang mga katipunero na pinamumunuan ni Bonifacio noon. Tinanggihan rin niya ang ibinibigay na pensyon ng mga Amerikano. Isa rin sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si General Miguel Malvar. Narito ang mga pangunahing nagawa niya. Naging pinunong general ng Batangas. Siya ay nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya. Senior officer siya na nakipaglaban sa Zapote Bridge laban sa Espanya. Siya rin ay komandante general na nakipaglaban sa imperialismong Estados Unidos at lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Isa rin sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si General Vicente Lucban. Ang mga pangunahing nagawa niya ay pinamahalaan ang Samar at Leyte noong unang Republika ng Pilipinas. Siya ang pinuno ng hukbong nakidigma laban sa mga Amerikano sa Timog Luzon. Siya rin ay namuno sa pakikidigma laban sa mga Amerikano sa Balangiga, Samar kung saan natalo ang mga Amerikano. Isa rin sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si General Gregorio del Pilar. Narito ang mga pangunahing nagawa niya. Siya ang pinakabatang general sa edad na 24. Siya ay lumaban sa himagsikan laban sa mga Amerikano. Nagtungo sa Pasong Tirad kasama ang 60 na kawal upang ipagtanggol ito at hadlangan ang mga tumutugis kay Aguinaldo na mga Amerikano. Binansagang bayani ng Tirad Pass. Siya ay nanguna sa pag-atake sa kwartel ng mga Espanyol sa Paumbong. Naging mensahero ng mga propagandista at mahusay na general na tumulong sa pagtakas ni Emilio Aguinaldo. Tinagurian siyang King Leonidas ng Pilipinas. Isa pa sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si Apolinario Mabini. Ang mga pangunahing nagawa niya ay kinilala bilang utak ng himagsikan. Siya ay binansagang dakilang lumpo. Tumangging manumpa at kilalanin ang kapangyarihan ng Amerikano kung kaya't na ipatapon siya sa Guam. Siya ay aktibong miyembro ng La Liga Filipina at isinulat ang Pagbangon at Pagbagsak ng Himagsikang Filipino. Isa pa sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si Macario Sakay. Ang mga pangunahing nagawa niya ay lumaban sa himagsikan laban sa Espanya at digmaang laban sa mga Amerikano.
Nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Amerikano kahit nahuli si General Aguinaldo. Siya ay nagtatag at naging ama ng Republikang Tagalog sa bulubundukin ng Sierra Madre. Binansagan siyang tulisan ng mga Amerikano at naitalaga bilang Pangulo ng Dapitan na isang seksyon sa Katipunan. Isa rin sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si General Artemio Ricarte. Narito ang mga pangunahing nagawa niya. Siya ay lumaban sa himagsikan laban sa Espanyol. Pinamunuan ang pag-atake sa kampo ng mga Espanyol sa San Francisco de Malabon. Hindi rin niya kinilala ang kapangyarihan ng Amerikano kung kaya't naipatapon sa Guam. Bumuo ng hukbong revolusyon laban sa Amerikano nang siya ay lihim na bumalik sa bansa. Ipinatapon sa Hong Kong dahil sa pagtangging manumpa sa bandila ng Amerikano. At nakilala sa tawag na Víbora. Isa rin sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si General Francisco Macabulos. Ang mga pangunahing nagawa niya ay lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Tarlac. Nagtatag ng sangay ng katipunan sa Tarlac. Nagtatag ng sariling pamahalaan sa gitnang Luzon matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Namuno sa pakikidigma sa Pampanga at Nueva Ecija. Francisco Soliman ang kanyang inilagda noong pumirma sa Konstitusyong Biak na Bato. At isa rin sa nakipaglaban para sa ating kalayaan ay si General Mariano Llanera. Ang mga pangunahing nagawa niya ay lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Namuno sa mga pakikidigma laban sa mga Amerikano sa Maynila. Sumapi sa Katipunan at nakatipon ng 3,000 tauhan sa pagsalakay sa garrison sa San Isidro noong Setyembre 2, 1896. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Isulat ang mga nawawalang letra upang masagutan ang mga tanong. Unang bilang, isang general na naging Pangulo ng Bansang Pilipinas na nagsimula sa pagiging tenyente bago naging general at nakidigma sa himagsikan laban sa Espanya. Ano ang mga nawawalang letra? Tama! Ang mga nawawalang letra ay letter N, R, I, N. Kaya ang tamang sagot ay General Miong. Pangalawang bilang, senior officer na nakipaglaban sa Zapote Bridge laban sa Espanya at lumaban sa digmaang Filipino-Amerikano. Ano ang mga nawawalang letra sa pangalang ito? Tama! Ang mga nawawalang letra ay E, A, I, U, L, L, A, at R. Kaya ito ay si General Miguel Malvar. Pangatlong bilang, general na nagparangal kay Trinidad Tecson bilang ina ng Biak na Bato at kinilala bilang ina ng Red Cross sa Pilipinas ng mga Amerikano dahil sa kanyang pag-aaruga sa mga sugatang sundalong Pilipino at mga nasalanta ng digmaan. Ano ang mga nawawalang letra sa pangalang ito? Tama! Ang mga nawawalang letra ay E, E, A, G, I, L, at O. Kaya ang tinutukoy dito ay si General Aguinaldo. Pang-apat na bilang, isa sa mga lugar na pinamumunuan ni General Vicente Lucban noong unang Republika ng Pilipinas. Ano ang mga nawawalang letra? Tama, ang mga nawawalang letra ay E, Y, at E. Kaya ang lugar na ito ay ang Leyte. Panglimang bilang, ang mga katagang inilagda ni General Francisco Macabulos noong pumirma sa Konstitusyong Biak na Bato. Ano ang mga nawawalang letra sa pangalang ito? Tama! Ang mga letrang ito ay R, I,
C, O, M, at N. Kaya ang pangalang ito ay Francisco Soliman. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 3, bilugan ng letra ng tamang sagot. Unang bilang, sino ang sundalong Amerikanong bumaril sa mga sundalong Pilipino sa Calle Sosiego at Silencio, Santa Mesa, Maynila noong gabi ng Pebrero 4, 1899? A. Private William Walter Grayson. B. Commodore George Dewey. C. General Wesley Merritt. D. General Jacob Smith. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, Private William Walter Grayson. Pangalawa, sino ang nakidigma sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896 hanggang 1898 at Amerikano noon lamang 1898? A. General Gregorio del Pilar. B. General Antonio Luna. C. General Emilio Aguinaldo. D. General Artemio Ricarte. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, General Emilio Aguinaldo. Pangatlong bilang, ang lahat ng ito ay isinagawa ni General Miguel Malvar maliban sa isa. A. Nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya. B. Naging pinunong general ng Batangas. C. Lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. D. Kasama siya sa pagkolekta ng armas sa lungsod ng Caloocan at San Isidro, Nueva Ecija. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pang-apat, kailan sumalakay si General Mariano Llanera na may 3,000 tauhan sa garrison sa San Isidro? A. Setyembre 2, 1896. B. Setyembre 12, 1896. C. Hulyo 4, 1906. D. Hulyo 24, 1906. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, Setyembre 2, 1896. At panglima, kailan idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa mula sa pananakop ng Espanya? A. Hunyo 12, 1898. B. Hulyo 5, 1945. C. Hulyo 4, 1946. At D. Setyembre 29, 1989. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, Hunyo 12, 1898. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!